Gaano nga ba kahirap hanapin ang mga buto ng missing sabongero sa Taal Lake? Isa lang ang mali, pwedeng mawala ang ebidensya at hustisya. Isang diving operation sa loob ng isang lawa na minsang sumabog at sumira ng mga buhay. Pero ngayon, hindi na sa bulkan ang sentro ng paghahanap ng buhay, kundi buto na ng mga nawawalang sabongero. Tahimik ang Taal Lake sa ibabaw pero sa ilalim, isa itong dilubyong walang nakakita. Ang tanong, paano mo hahanapin ang isang bangkay kung wala kang makita? At gaano nga ba kadelikado ang mga hakbang ng dive team sa ilalim ng tubig? Bago tayo mag-umpisa, baka pwede pa-like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Alas 8 ng umaga, unang dive ng araw. Ang team tumalon sa mismong dive site kung saan may huling senyales ng aktibidad. Lumipat sila ng halos 20 metro pa southeast mula sa huling site. Akala mo madali lang, pero sa ilalim ng tubig, bawat metro parang 1 kilometro na. Ang lalim, pareho pa rin. Pero ang visibility, zero. Literal na itim, walang anino, walang hugis, walang liwanag. Ang tanging sandata ng mga divers, kapa-kapa. Maghahanap ka gamit ang kamay. Dapat mo itong pakiramdaman bawat kapa dahil wala ka talagang makikita. Hindi lang dilim ang problema, malalakas na underwater currents ang gumugulo sa direksyon nila. Ang ilalim ng lawa, hindi pantay. May malalalim na hukay, may batong nakausli, may mga bahagi ng kalikasan na parang gustong itago ang katotohanan. Tapos isipin mo, ang mga buto maaaring nasa ilalim ng putik na ilang dekada o taon nang hindi nagalaw. Paano kung naligaw ka at nawala ka sa tinitingnang spot? Paano kung nawala ang orientation mo at umikot ka pabalik sa simula? Ito ang realidad ng underwater forensic search. Walang GPS, walang Waze, walang map. Kapag may naramdamang kakaiba, hindi ito agad kinukuha. Bakit? Dahil pwedeng delikado, pwedeng pruweba, pwedeng buto. Hindi kasi pwede agad na iahon ang mga sako na kita ng divers dahil kailangan pa ito ng SOCO team. At ang SOCO team na ang mag-imbestiga sa mga nakuha nila na sako. Ang ginagawa ng mga divers ibinabandera ito gamit ang flotation device. Isang styro o plastic marker na lulutang sa ibabaw para malaman kung saan yung spot. Ito ang reference point nila, gamit ito para hindi sila maligaw. Sa ilalim pag nawawala ka sa lugar, pwede kang ma-disorient at mawalan ng hangin. Ito ang dahilan kung bakit disiplina, koordinasyon at tiwala sa team ang pinakamahalaga. Pero hindi lang ang divers ang bida dito. Sa ibabaw, naghihintay ang mga forensic team SOCO, CIDG at Bureau of Investigation. May mga dala silang kagamitan para pag-ahon ng marker para eksakto nilang makuha ang ebidensya. Ang tagumpay ng operasyon depende sa tumpak na ugnayan ng mga nasa ilalim at nasa ibabaw. Isa lang na mali, pwedeng mawala ang ebidensya at hustisya. 3 beses nang lumusong ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa Taal Lake. Pero sa ikatlong beses, may kakaibang natagpuan. 2 sako ito ay mabigat at puno ng bato. Kaya mapaisip ka, bakit may sako sa ilalim ng lawa? Sino ang maglalagay niyan doon? Para saan naman ito? Sa mga naunang operasyon, bungo ng tao ang natagpuan sa sako. Ngayon, mga bato. Pero malinaw ang pattern, may tinatago. Ito ba ay distraction lang para pagtakpan ang mas malaking krimen? O baka mas marami pang sako ang hindi pa nadidiskubre? Mula 2021 hanggang 2022, ilang dosenang lalaki ang nawala. Lahat sila may isang koneksyon, online sabong. Hindi lang ito mga ordinaryong sabongero, mga empleyado, tauhan, security, handler, fixer. Ilan sa kanila, direktang konektado raw sa malalaking personalidad. Walang katawan, walang bakas, walang paalam. Basta na lang naglaho. Bakit sabongero ang target? Anong nalaman nila na ikinapahamak nila? Isang pangalan ang nagbukas ng lahat ng ito, si Julie Patidungan, kilala bilang Totoy, dating security head ng sabungan at farm ni Charlie Atong Ang. Ngayon, whistleblower. Ayon sa kanya, ang mga sabongero ay pinaslang at inihulog sa Taal Lake. Isinangkot pa niya si Atong Ang at ang dating kasintahan nitong si Gretchen Barreto. Pero teka, totoo nga ba ang sinasabi niya o baka isa lang itong palabas? Mas lalong gumulo ang kwento ng 15 pulis ang inilagay sa kustodiya. May mga pangalan, may ranggo, may posisyon. At ngayon, may mga dating pulis na nag-aalok ng tulong at gustong magsiwalat ng nalalaman nila. Ano to? Sindikato sa loob ng gobyerno? Bakit pulis ang sangkot?
Sino ang pinoprotektahan at sino ang tinatarget? Ayon sa forensic experts, ang mga bato sa loob ng sako ay hindi ordinaryo. Ginamit daw ito para lumubog ang sako. Pero kung walang laman ito, bakit kailangan pang ilubog? O baka tinanggal na ang laman bago pa man dumating ang mga autoridad? Baka may kumuha na ng ebidensya o baka mas malalim pa ang pinagtatakpan. Totoo ba ang sabi-sabi na ginagamit ang Taal Lake bilang tambakan ng katawan? Habang patuloy ang investigasyon, mas maraming revelasyon ang lumilitaw. Extortion, kontrasakdal, kaso sa korte. Si Atong Ang, sinabing sinisiraan lang siya. Si Patidongan, nanindigan sa kanyang kwento. May mga pulis na gustong magsalita, pero may mga boses din na tahimik. Baka dahil sa takot. Ano pa ang hindi natin alam? Hanggang saan ang kayang takpan ng kapangyarihan? At hanggang kailan ang katahimikan sa ilalim ng lawa? Bakit nga ba napakahirap hanapin ang mga nawawalang sabongero? May itinatago bang mas malalim ang Taal Lake? O sadyang wala talagang hustisya sa mga kasong nilulubog sa limot? Ilang taon na ang lumipas, pero hanggang ngayon, hindi pa rin sila natatagpuan. At kung meron mang makakahanap, sila lang ang may sapat na tapang para lumusong sa dilim. Ito ang mga hindi nakikita ng publiko. Ang kwento sa ilalim ng tubig. Ang pag-asang baka may matuklasan o baka wala. Pero habang may lumulusong may pag-asa. Ang kasamaan ay pwedeng itago, pero hindi habang buhay. Sa kabila ng tahimik na lawa lumitaw ang mga ebidensya. Ang mga bungo, sako at testimonya ni Patidongan ay paalala na walang lihim na hindi nabubunyag. Ang pag-abuso sa kapangyarihan ay delikado kapag ang mayayaman at makapangyarihan ay hindi natatakot sa batas. Ang mga ordinaryong mamamayan ang nawawalan ng boses at proteksyon. Sa totoo lang, nakakagigil at nakakabahala ang kasong ito. Hindi lang ito kwento ng mga sabongero na nawala. Ito ay kwento ng sistemang pinayagan ang krimen na magpatuloy habang ang mga salarin ay malayang lumalakad at pinoprotektahan ng mga nasa kapangyarihan. Bakit ngayon lang naglabasan ng mga ebidensya? Bakit hindi naaksyonan agad noon pa? Comment mo sa ibaba kung ano ang tingin mo sa buong kaso at huwag kalimutang i-like, share at subscribe para sa mas marami pang misteryo, kwento at pagbubunyag ng katotohanan.